Sa gitna ng mga taong nagkakasiyahan, habang bumabaha ng tawanan, kasama ang alak at mga pagkain. May mga matang lihim na nag-uusap, mga tingin, simpleng tango at senyas. Sapat na para magkaintindihan. Mula sa dilim ay may humablot sa binatang dayo sa baryo na yun. Kasunod nito ay pasimpleng pumunta sa likod ng bahay ang isa. Dalhin na sa loob ng gubat yan. Opo. Ginapos ang lalaki, binusalan ng bibig. Pagkatapos ay may dalawang lalaking binuhat ito papasok ng masukal na kagubatan. Mula sa malayo ay naririnig ang tunog na para bang may gumagawa ng ritual. Habang ang lalaking nakagapos, ayon at pumipilit na makawala. Nang makarating sa pusod ng gubat kung saan may ilang bahay at sa gitna ay ang malaking bonfire, isang mesa sa harap ng naglalagablab na apoy ay doon pinahiga ang lalaki. Simulan nyo na. Ninang, baka magtaka si Harold. Hindi niya malalaman. Nasa ilalim siya ng kapangyarihang ginawa kong kulam. Yung mga ibang dayo, ihahanda po ba natin sila sa ibang mga bisita? Oo, Ninang, paano sa araw ng kasal ko? pareho ng plano. Paano si Harold? Pamilya niya yun. Kapag ginawa na natin siyang isa sa atin, wala na rin siyang magagawa. Baka isa pa siya sa mga kumain sa katawan ng pamilya niya. Alas 4:24 ng hapon, Huwebes, nang simulan kong isulat ang liham na ito. Isang bagay na hindi ko sigurado noong una kung tama ba na isalaysay ko sa inyo. Dahil hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko yun, hindi pa rin ako makapaniwala sa nararanasan ko. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan ng Army, short for Charmaine. 28 years old. Isa po akong negosyante na ang produkto ay kahit anong may kinalaman sa tinapa. At ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay nangyari Enero noong taong 2023. Opo, hindi pa po masyadong matagal, kaya sariwa pa sa isip ko. Gusto ko lang ipaalala na ang mga pangalan ng tao na babanggitin sa kwentong ito ay minabuti kong sadyang palitan para maprotektahan ang kanilang pribadong buhay. Maging ang lugar kung saan eksaktong nangyari ay hindi ko na rin sasabihin para na rin sa proteksyon ng iba pang residente na inosente at walang kinalaman sa mga pangyayari. Ikalawang linggo pa lang ng buwan ng Enero nang banggitin sa akin ng fiancé ko na si Gerald, isang dentista, ang nakatakdang kasal ng bunsong kapatid niya na gaganapin sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Northern Luzon. Kaya naman ako excited dahil hindi pa ako nakakarating doon at agad akong pumayag na ngiyain ako ng fiancé ko. Hindi ko alam na sa pagdating namin doon, isang nakakapangilabot na pangyayari ang aming mararanasan. Hi, baby! Musta sa klinik? Okay lang, maraming pasyente. Ang tagal bago matapos yung nagpakabit ng veneers. Kumain ka na ba? Hindi pa. Niyayaya nga ako ni Doc Anthony. Gustong uminom pero umayaw ako. Alam ko kasi na hindi ka kakain hanggat wala ako. Well, tama ka naman doon. Pero kung sinabi mong lalabas kayo, di naman kita pipigilan. Alam ko naman yun. Ayoko lang talagang lumabas ngayon dahil mas gusto kitang kasama ngayong gabi. Isang buwan ka rin sa US. Ang tagal mong nalayo sa akin. Tapos hindi pa tayo magkasama ng Pasko at bagong taon. Ang akala ko nga uuwi ka ng maaga eh. Sorry na. Naatraso ako sa pasyente ko eh. Halika nga dito, pakis nga. Namiss kita ng sobra-sobra. I missed you too. Hindi ako tumanggi ng halikan ako ni Gerald ng masuyo at malalim. Matapos yun, ay matagal kaming nagyakap. November last 2022 nang mag-propose siya sa akin bago ako umalis papuntang US para magbakasyon at makasama ang pamilya ko noong holiday. Dapat sana ay kasama ko siya pero nagkasakit ang mommy niya at matagal na ospital kaya minabuti ni Gerald na magpaiwan na lang.
Nagigilty nga ako eh. Hindi ako nakasama. Nakapangako pa naman ako kay tito at tita. Naiintindihan naman nila. Sinabi ko na nagkasakit ang mami mo. Besides, may next time pa naman eh. Sa susunod na bakasyon mo doon, titsakin ko nakasama na ako. But for now, kain na muna tayo dahil nagugutom na ako. Anong niluto mo? Nagluto ako ng tinapa fried rice tapos may tosino ako dyan. Gumawa din ako ng pako salad na may itlog na maalat tapos yung favorite mo, ginisang alugbate na may konting giniling na may sabaw. Wow! Thank you, baby. I'm so glad you're home. Isang buwan ako nagtiis sa luto ko at sa take-out. Masarap ka naman magluto ah. Siyempre, iba pa rin yung kapag ikaw ang nagluto. Siya, magbihis ka na doon. Maghahain na ako sa mesa. Naligo sandali si Gerald habang abala ako sa kusina. Habang nagbibihis siya, ay bigla niyang nabuksan ang usapan tungkol sa nalalapit na kasal ng kapatid niya. By the way, babe, sa 15 tayo aalis. Papuntang probinsya nila Donna, ha? Huwag mong kakalimutan yun. Okay. Iiwan ko na lang ulit yung shop kay Narisa. Ay, babe! Si Harold tumatawag. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Gerald at sinagot ang tawag ng kapatid. Habang magkausap ang dalawa, ay pinaglalagyan ko naman ang pagkain nito sa pinggan. Binaba nito ang phone at pinindot ang speaker button, saka nagpatuloy ng usap ang dalawa. Oh, bakit ka napatawag? Kuya, nakaredy na ba yung sasakyan niyo papunta dito? Oo, nakaayos na lahat. Bakit? Wala. Dino-double check ko lang. Siya nga pala. Pakisabi kay Ate Army, magdala naman siya ng produkto niya dito na smoked tinapa. Pati yung tinapa in oil. Pinagmamalaki ko yun sa pamilya ni Donna eh. Gusto raw matikman ng parents niya. Sige, magdadala ako. Salamat, ate! Tsaka, para sakaling hindi nyo trip ang mga pagkain dito, at least may dala kayo. Kasal mo. Dapat maraming handa. Tapos, gusto mo kaming pakainin ng pagkain na dala namin? May balak ka bang gutumin kami? Hindi naman. Baka kasi manibago kayo. Probinsya-probinsya kasi to eh. Siyempre, ibang luto nila. Ako nga medyo nahirapan pa rin kumain ng pagkain nila dito hanggang ngayon. Sige, kami nang bahala. Salamat, kuya. Ate! You're welcome. Dumating na nga ang araw na pumunta kami sa probinsya nila Donna, kasama ang ibang miyembro ng pamilya ni Gerald. Makalipas ang higit 9 na oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na kami sa bahay ng pakakasalan ni Harold. Malugod kaming sinalubong ni Donna, maging ang pamilya nito, at isa sa mga sumalubong sa amin ay ang ninang nito, si Agatha. Hi, Ate Army. Kuya Gerald, pasok kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Halika, pumasok kayo. Ate Army! Buti nakasama ka. Ang akala namin hindi ka na makakapunta dahil kauuwi mo lang galing US. Pwede ba naman ako hindi pumunta sa kasal nyo? Halika, ate. Pasok kayo. Pagpasok pa lang namin sa bakuran, sinalubong na kami ng mga kakaibang tingin ng mga tao doon. Hindi rin nakaligtas sa akin ang masangsang at malansang amoy sa paligid. Parang mas matindi sa amoy ng patay na daga. Mabigat ang pakiramdam na sumalubong sa akin. Parang may bumubulong sa isip ko na may hindi tama sa lugar na yun. Mga tingin na may bahid ng takot at naghahatid ng kilabot. May mga nag-aayos ng palamuti sa bakuran kung saan gaganapin ang resepsyon. Sa gilid ng bahay ay maraming kalalakihan ang naghihiwa ng mga rekado at nagkakatay ng isang buong baboy habang nakapatong sa mga mesa ang batsa-batsyang mga pagkain. Pasok ko kayo. Harold, dalhin mo sila sa bahay, sa likod, nang makapagpahinga na muna. Maya-maya ay maghahain na ng umagahan na makakain na kayo. Thank you po. Mahal, yung mga gamit nila. Dun sa bahay sa likod. Mas komportable at solo nilang kilusan. Nakahanda na rin ng mga kwarto doon.
Nang dalhin kami sa bahay na tinutukoy ni Donna, muli na naman kaming sinalubong ng mabigat na aura sa loob. Doon pa lang sa first floor, parang marami nang nakasunod ng tingin sa amin kahit wala namang ibang tao, maliban sa amin. Umakyat kami sa second floor at pinatuloy sa 2 nakahandang kwarto. Kasama namin sa kwarto ang ate Ruby ni Gerald at ang 2 anak nitong binata. Nasa kabilang kwarto naman ang iba pang kapatid at kamag-anak nila. Malinis at maayos ang silid. Malaki ang kama at may mga ekstrang mattress pa at mga kumot at unan. Ay, salamat. Makakapagpahinga rin. Kakapagod sa biyahe. Baby, sabay na tayong maligo. Mauna ka na. Ibibigay ko lang itong mga pasalubong natin para sa mga in-laws ni Harold. Hintayin na kita. Ikaw ate, maliligo ka ba? Maya na, pagkakain ng almusal. Nagugutom na rin ako eh. Habang nasa banyo si Gerald, bumalik ako sa bahay nila Donna at binigay ang dala namin na bili ni Harold. Smoked tinapa at tinapa in oil. Nakita ko ang tuwa sa mga magulang ni Donna nang inabot ko yon sa kanila. Mang Walter, para po sa inyo. Tay, si Ate Army po mismong gumawa niyan. Sarili niyang negosyo yan. Nako, ito ba yung pinagmamalaki sa amin itong si Harold? Ay sabi niya ay masarap daw ang tinda mong tinapa. Amoy pa lang, nakakagutom na. Salamat po at sana po magustuhan nyo. Family recipe po yan. Tindera po kasi ng tinapa ang grandparents ko. Sa ganun po nila binuhay at pinag-aral yung mga anak nila. Kaya kami ni Mami, pinagpatuloy yon. Hanggang sa mag-migrate sila sa US at naiwan ako dito. Ayoko po kasing iwan yung negosyo tsaka si Gerald. Nakakatuwa naman na may kaya mo na bata pa pero may malasakit sa negosyo. May tutulong po ba ako sa pagluluto? Nako ate, hindi na, wag na. Kami nang bahala dito. Marami naman nag-aasikaso sa labas. Magpahinga na lang kayo at mamaya mamamasyal kayo dun sa ilog. Habang nakikipag-usap ako sa mga magulang ni Donna, natigilan ako nang mula sa bintana sa kusina ay may dumaan na isang binatilyo. Huminto ito sa paglalakad pagdating sa gitna. Bigla akong kinalibutan nang dahan-dahan itong lumingon sa akin pagkatapos ay ngumisi ito ng nakakatakot. Napaatras ako pero hindi ko magawang ipahalata sa mga magulang ni Donna ang takot ko. Ang buong akala ko ay aalis din ang binatilyo pero nanatili siyang nakatitig sa akin hanggang sa dumating si Gerald. Babe! Halika na, maligo na tayo. Babe, yung binatilyo sa bintana, nakatitig siya sa akin. Doon lumingon si Donna at ang mga magulang niya, maging si Gerald. Pero nakakunot noo lang ang mga ito sabay muling tumingin sa akin. Nang tumingin ako muli sa bintana ay wala na doon ang binatilyo. Wala naman ate ah. Ate, okay ka lang ba? Nako, mukhang napagod sa biyahe itong ate mo, Harold. Ang mabuti pa ho, babalik na po muna kami. Nang makabalik kami sa tinutuluyan namin, ay nag-aalalang umarap sa akin si Gerald. Inawakan pa niya ang magkabila kong pisngi at tinaplos yun. Babe, okay ka lang? Nakita ko talaga, babe. Ibang tumingin yung binatilyo. Nandun siya kanina. Matagal akong tinititikan. Tama na. Mamaya, ituro mo sa akin yung sinasabi mong binatilyo. Halika na sa banyo para mapreskuhan at kumalma ka. Niyaya akong lumabas ni Gerald para maglakad-lakad. Napapaligiran ng baryo iyon ng mga bundok. Kahit napatag at sementado na ang daan, ay liblib na liblib pa rin ang baryong iyon. Malamig at presko ang hangin. Tahimik at sa di kalayuan ay naririnig namin ang lagaslas ng tubig mula sa ilog. Gerald! Tara, dun sa ilog oh. Ay, wow! Sarap naman doon. Halika, babe, lusong tayo. Kaliligo lang natin eh. Yung paa lang naman natin eh.
Para kaming mga batang excited pumunta sa ilog. Nakapagbakasyon na ako sa mga liblib na probinsya gaya nito. Pero iba ang ganda ng lugar na yon. Parang lahat ng nakikita ko ay bago sa paningin ko. Nang makarating kami sa ilog, tuwang-tuwa akong makita ang malinaw at malamig na tubig. Agad nagtalunan ng mga pamangkin ni Gerald pati ang mga pinsan nito. Gerald! Army! Tara, dito! Ligo tayo! Sige, nakaligo na kami. Baby! Ang sarap ng tubig, ang lamig! Halika dito, lusong tayo! Halika, lakad-lakad tayo doon. Magkahawak kamay kami na naglakad at bahagyang lumayo sa mga kasama namin. Matapos magtampisaw sa tubig, ay naupo ako sa isang malaking bato at naupo naman sa likod ko si Gerald. Napangiti ako nang mahawakan niya ang kamay ko at hinalikan yun bago ako niyakap mula sa likod. Nasaan ang engagement ring mo? Bakit hindi mo suot? Iniwan ko sa bag. Baka mawala lang dito mahirap na. Buti na yung sigurado. Baby, pasensya ka na kung naurong yung date ng kasal natin ha. Itong si Harold kasi nagmamadali eh. Okay lang. At least, marami tayong oras na tumingin ng mga options at mamili ng magandang gagamitin sa kasal natin. Napakaganda dito. Ang tahimik. Hayaan mo sa susunod. Babalik tayo dito. Pero tayong dalawa na lang tapos papasyalan natin yung magagandang tourist spots na mga nadaanan natin kanina. O sige pa. Mula na umuwi ako, hindi pa tayo ulit nakakapagbakasyon. Hoy, Lucas! Huwag kayong pupunta sa malalim! Dito lang kayo! Sige, baka may humila sa paa niyo dyan! Hindi natin kabisado tong ilog na to! Mukhang hindi kayo taga rito. Lolo naman, ginulat niyo po ako. Halos mapatalon ako sa gulat sa biglang nagsalita na yun. Nang lumingon kami, naroon pala sa sulok ang isang matandang lalaki. Mukha itong ermitanyo dahil sa haba ng buhok na puti at balbas at bigote nito. Mahaba din ang damit nitong kulay kalawang at may tungkod. Mga dayo kayo dito sa baryong to, ano? Opo, taga Maynila kami. Ako po pala si Gerald. Ito po si Army, ang mapapangasawa ko. Ako naman si Harriet. Nakita ko. Nandiyan kayo galing kila Walter. Opo. Ikakasal po kasi bukas yung kapatid ko. Kay Donna po. Taga rito rin po kayo? Oo. Pero doon ako sa bungad nito nakatira. Yung puting rest house. Matanong ko lang kayo. Sigurado bang kapatid mo na pakakasalan niyang si Donna? Opo. Siguro. Ang mga kabataan ngayon, minsan sila mismo ang nagdadala ng kapahamakan sa sarili nila. Hindi muna kinikilala ang taong pinipili nila. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi kayo dapat pumunta dito. Sinusuong nyo ang sarili nyo sa matinding panganib. Ano pong panganib? Hindi nyo ba alam na ang baryong ito ay sinumpa? Eto, isuot nyo ito habang narito kayo. At wag na wag nyong huhubarin kung ayaw nyong mapahamak. At kapag may nangyaring hindi maganda, gamitin mo itong panlaban. Patalim? Para saan? Basta kunin mo at itago mo. At bumili kayo ng asin sa bayan at bawang. Dikdikin nyo ito at ihalo sa asin. Huwag na huwag nyong ipapakita sa mga tao dyan. Naiintindihan nyo? Opo. Nagkatinginan kami ni Gerald. Parehong nagtataka sa mga sinasabi ng matanda na pareho din namin hindi maintindihan. Matapos ang nangyaring insidente kanina sa Binatilyo, may kung anong nagtutulak sa akin ng sandaling iyon na paniwalaan si Lolo Harriet.
Sige po, bibili kami mamaya. Kuya, kakain na! Sige! Susunod na kami! Isa pa. Wag na wag kayong kakain ng mga ihahanda nila na hindi pamilyar sa inyo. Naiintindihan nyo? Opo, salamat po sa paalala. Pagpasok namin sa bakuran nila Donna ay muli na naman kaming sinundan ng tingin ng ilan sa mga taong nag-aayos sa tumutulong sa paghahanda sa kasal. Hindi ko na lang yon pinansin pa kahit na may hatid na namang kilabot ang mga tingin na pinukol sa amin. Nang makalapit kami sa mesa, naabutan namin doon ang kanin sa isang malaking bandehado. Adobo na kung titignan ko, 80% buto at halos 20% lang ang laman ng baboy na pinagpipiestahan ng sandamukal na langaw. Ilang sandali pa, eto si Donna at may dalang 2 malaking lalagyan. Kuya, ate, kain kayo ng marami ha. Kain lang kayo ng kain. Maraming pagkain. Magpakabusog kayo lalo na't malayo ang biniyahin nyo. Salamat po. Eto pang ulam mo. Ay, hindi ko pa pala napapakilala sa inyo si Ninang Agatha. Parang pangalawang nanay ko na siya. Magandang araw po. Natigilan kami ni Gerald nang ilapag ni Donna ang isa pang ulam. Laman loob na may sarsa. Mukhang isaw pero kakaiba ang itsura ng isaw na yun kumpara sa mga normal na nakikita ko sa mga nagbebenta ng ihaw-ihaw malapit sa bahay namin. Maya-maya, may dumating na lalaki na may dalang aluminum na malaking lalagyan. Mula doon ay sinalin nito ang laman sa isa pang bakanting lalagyan sa amin. Nagkatinginan na naman kami ni Gerald, maging ang mga kapatid niya, nang makita na sinalin nito ang kilawin na isda at sinawsaw doon ang kamay nitong nanlilimahid sa dumi at nangingitim pa ang mga kuko sa daliri nito. Umiral ang pagiging doktor ni Gerald at palihim na sumenyas na huwag kumuha sa kahit ano sa mga yun. Sige ho, mauna na kayong kumuha. Kuya, kumuha na kayo ng pagkain. Sige, sila muna. Hindi naman kami nagmamadali. Kung hindi pa weird ang mga nauna kong sinabi, Madam Venus, eto pa ang mas labis naming pinagtataka. Ang kanin na dinadapuan ng mga langaw, pero wala man lang nag-abalang magtaboy. At ang mga taong naunang kumuha sa amin ng pagkain ay parang mga hayok na kinain ng mga nakahanda doon. Sunod-sunod ang subo. Parang hindi ngumunguya at parang isang linggong hindi kumain ng mga ito. Sa isang sulok ay nakita ko ang binatilyong nakatitig sa akin kanina na may hawak na hilaw na buto na may konting laman at kinakain yun ng hilaw. Hanggang sa tawagin kami ni Harold. Kuya, Ate Army, dito na kayo kumain sa loob. Mahal, may pagkain na sila dyan? Oo, mahal. Dinalan ko na sila. Nagmamadali kaming pumasok sa tinutuluyan namin at agad yung sinarado ni Harold. Pagdating doon ay may nakita kaming kanin at chicken na fritada. Meron ding konting ulam na hinain nila sa labas pero nasa tabi yun. Dito na kayo kumain. Ubusin niyo yung afritada ha. Pero wag niyong sasabihin sa labas na ibang ulam ninyo. Uy, Harold, bakit ang weird ng mga pagkain dun? Yung isang lalaki, dumi-dumi ng kamay kanina. Tapos kinuha yung kilawin. Walang hugas-hugas. Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ay, oo nga. Sorry. Pero bakit ganun ang ulam? Sorry, hindi ako nag-iinarte. Hindi rin ako masalan sa pagkain, alam niyo yan. Pero iba yung hinain nila. Ewan ko pero hindi ko kayang kainin yun eh. Harold, may nangyayari ba dito na hindi mo sinasabi sa amin? Ha? Wala. Sige, lalabas na ako. Ay siya nga pala. Kapag tinanong nila kung kinain ninyo yung ulam nila, sabihin nyo na lang oo. Sige, kami na bahala. Nga pala, anong oras ang kasal niyo bukas? Gabi, mga 9:00. Ano? Bakit gabi? Yun daw ang tradisyon dito sa baryo nila eh. Gustong sundin yun ni Donna. Ewan ko sa'yo, Harold.
Napaka-weird nitong pamilya ng jowa mo. Si ate talaga, yung bibig mo. Ay, sorry naman. Eh bakit? Totoo naman na. Kaya na tayo, ate. Mabuti pa nga. Uy, Gerald. Mamaya nga labas tayo. Punta tayo sa bayan. Doon na lang tayo kumain para makakain din ng maayos yung mga bata. Mabuti pa nga. Nang matapos kumain, ang iba sa amin ay nagpahinga para makabawi sa pagod dahil sa mahabang biyahe. Kami naman ni Gerald, Ate Ruby at si Archie ay nagkwentuhan habang nag-scroll sa social media ang mga ito. Ako naman ay lumuhod sa kama at tumanaw sa labas ng bintana. Babe, hindi ka ba matutulog? Hindi, mamaya na lang. Nakatulog naman ako sa biyahe. Ate, lipat muna kayo sa kabilang kwarto, bilis. Gagawa lang kami ng baby ni Army. Sira ulo. Palalayasin niyo pa ako Doon kayo sa banyo. Sige ba? Takpan nyo na lang tenga nyo kapag napalakas ang sigaw namin. Naku ate, huwag ka makikinig dyan. Binibiro ka lang yan. Sira ulo tong jowa mo, no? Doktor pa naman. Babe, ano ba ang tinitingnan mo dyan? Oh, wala naman. Pinapanood ko lang yung mga nagluluto kung paano kinakatay ang baboy. Mula doon sa bintana ay nakita ko kung paano nila kinakatay ang hilaw na karne na nasa ibabaw ng mesa. Pero ang mas nakatawag pansin sa akin ay ang dalawang plangganang malaki na may laman ng mga laman loob na kakaiba ang itsura gaya ng hinandang pagkain kanina. Hanggang sa biglang dumaan si Donna at napatingala sa akin at kumaway. Umiti ako sa kanya at kumaway din, pero nakuha ko ang atensyon ng mga nagluluto. Hi ate! Okay lang kayo dyan? Oo, nagpapahinga lang kami dito. Hindi rin naman nagtagal ay umalis na rin si Donna. Bumalik ang tingin ko sa kinakatay na karne at sa weird na laman loob na yun. Kinuha ko ang cellphone ko at pinictura ng mga kusinero. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang lumingon sa akin ang dalawang kusinero at masama akong tinitigan. Bigla akong umalis sa bintana at naupo sa kama, kaya napalingon sa akin si Gerald. Okay ka lang? Ha? Oo, okay lang. Alam mo, nababait na naman ako dyan kay Donnie. Kaya lang, ewan ko ba? Medyo ibang pakiramdam ko minsan sa kanya. Ayaw niyo ba sa kanya ate? Hindi naman sa ayaw, baby. Pero ang sa amin lang, sana kinilala muna siya ni Harold. Lumabas sana sila ng madalas. Date, ganun. Para mas nakilala nilang isa't isa. Alam mo naman na iba kapag online. Pwede kang magpanggap dun. Pero iba kapag nakasama mo ng matagal in person. Saan ba sila nagkakilala? Dating app, saan pa ba? 7 months ago lang sila nagkakilala. Nag-usap sa chat at sa video call ng 3 months. Tapos lumuwas ng Maynila yung babae. Nagkita sila. After 2 months, nagulat kami, sinabi na lang na magpapakasal na silang dalawa. Tumira naman sa bahay yung babae. Medyo kaka-stress lang kapag nag-aaway sila. Hindi ko rin maintindihan dyan kay Harold Baka nagayuma. Sira ulo ka, gayuma ka dyan. O bakit? Hindi imposible, Ate Ruby. Nasa probinsya tayo at masyadong liblib dito. Basic lang ang kulam at barang sa mga ganitong lugar. Mas mabuti na mag-extra ingat tayo. Wala naman mawawala eh. Mag-ingat din kayo sa pagkain na binibigay nila. May matandang nagsabi sa amin kanina na wag daw tayong kakain ng pagkain na ihahain nila. Nako, sino bang gaganahan kumain sa ganun? Akala ko ako lang ang ganyan ang iniisip kanina. Kumakain ako ng isaw. Bumibili pa nga ako dun sa nagtitinda ng ihaw-ihaw malapit sa bahay. Pero yung kanina, hindi ko kayang kainin. Inikilabutan nga ako kapag naalala ko yung pagkain na yun. Diskarte na lang tayo mamayang tanghali. Bago tayo bumalik dito, bili na rin tayo ng pagkain para mamayang gabi. Nga pala, sabi ni Harold may kantahan at sayawan daw mamayang gabi. Kasama daw sa tradisyon nila yun sa bisperas ng kasal. Ayaw kong sumali dyan. Bahala kayo, basta ako matutulog ng maaga. Ginawa namin ang naunang plano. Pasado 12:00 ng tanghali nang lumabas kami at magkunwaring mamamasyal sa town proper.
Pagbalik namin sa bahay nila Donna ay abala pa rin ang mga tao. O ano, naitago nyo na yung mga pagkain na binili natin? Oo, nilagay namin sa eco bag tapos tinakpan namin ang damit sa ibabaw. Sana hindi na sila mag-usisa. Basta kami diretso sa bahay. Nang makababa kami sa sasakyan, ay ganun nga ang ginawa namin. Dumiretso si Ate Ruby at Kuya Archie sa bahay sa likod. Pasunod na kami sa kanila nang lumabas sa bahay si Donna. Ay, Ate Army, nandito na pala kayo. Kain na, pinaghain na namin kayo. Ha? Mamaya na siguro. Nabusog kami sa kinain namin kaninang umaga tsaka may nagtitinda ng empanada dun sa bayan eh. Nagpabili yung mga bata kaya napakain din kami. Kokonti yun. Kailangan yung kumain ng marami. Sige na, tikman nyo tong niluto namin. Specialty namin yan dito. Nang tiningnan ko ang mesa, naroon sa ibabaw ang dinuguan na walang sabaw o sarsa. May kung anong maliit na prito na hindi ko alam kung anong parte ng baboy. May kaldereta na gaya kanina almusal at adobo na mas marami ang buto kesa laman. Isama mo na rin ang sangkaterbang langaw na pinagpipiestahan ng pagkain. Nagkatinginan kami ni Gerald nang maupo si Agatha sa harap namin. Halika, kain tayo ng konti para hindi naman nakakahiya. Okay. Tikman nyo itong dinuguan na laman loob at itong prito. Galing yan sa iba't ibang parte ng baboy. Tiningnan ko ang dinuguan, Madam Venus. Nakaramdam ako ng takot nang maalala ang nakita kong weird na laman loob sa likod ng nakahiwalay na planggana. Hindi ko alam kung napapraning ba ako o baka dahil na rin sa sinabi ni Lolo Harriet. Naisip ko na baka laman ng tao yun at hindi ng baboy, pero hindi na kami nakapalag. At pakiramdam namin ay nasukol kami nang si Agatha mismo ang maglagay ng kanin sa pinggan namin. Ay, konti lang. Okay na po ito, baka di ko maubos eh. Busog pa po kasi ako. Anong gusto mo? Itong dinuguan? Ate, ito na lang pong kaldereta. Hindi po kasi kami mahilig kumain ng laman loob. Hindi ka kumakain ito? Pati mga chicharon bulaklak? Si Army po hindi. Kasi hindi niya nakalakihan na nagluluto ng ganyan ng parents niya. Kami naman po, galing po kasi ako sa pamilya ng mga doktor kaya ingat din sa kinakain. Ganun ba? Ayos na po kami dito sa kaldereta. Thank you po. Napilitan kaming kumain ng kaldereta. Masarap ang sauce in fairness, pero nang kagati namin ang kapirasong laman, nagkatingin kami ni Gerald nang hindi namin yun makagat dahil sa tigas. Hanggang sa dumating si Harold, kasunod si Archie. Maya-maya ay sumunod si Donna. Uy, kuya! May pakbit akong niluto. Gusto ninyo? Ay, wow! Sige! Mas mahilig pala kayo sa gulay. Ganun nga po. Ate, pwede ho bang magtanong? Sige. Ano yun? Mula po kasi kanina na dumating kami, napansin ko na halos hindi humiwalay ang tingin sa amin ng mga taga rito. Parang galit sila. Hindi sila galit. Pasensya ka na sa kanila at ganyan lang tumingin ng mga yan. Mga taga Maynila kasi kayo. Bihira din ang napapadpad na taga-syudad dito. Hindi lang sila sanay. Ang sarap nitong pakbet mo. Nag-abala ka pa sa pagluluto, mahal. Napagod ka tuloy. Marami namang pagkain na niluluto sila sa likod. Ayos lang ako, mahal. Paborito kasi ito ng pamilya namin. Hindi nawawala sa bawat tandaan namin ang gulay. Speaking of gulay. Oh, yung pinabili mong bawang at asin. Nariyan na pala yung kalamansi at luya. Nang ilapag ni Archie sa ibabaw ng mesa ang kanyang mga nabili, natigilan kami nang biglang tumayo si Agatha at lumayo. Gayon din si Donna. Nang natakot ang mga ito na parang nakakita ng multo at bigla itong nataranta.
Sige, maiwan ko na kayo, ha? May gagawin pa pala ako sa loob. Ako rin, mahal. Isasama ako kay Ninang. Tutulungan ko rin siya. Oh, anong mangyari sa mga yun? Uy! Pritong baboy at dinuguan. Ang sarap! Naglagay si Archie ng mga yon sa isang paper plate. Pagkatapos ay biglang sinubo ang pagkain. Nakakadalawang nguya pa lang siya nang bigla itong lumingon sa paligid bago pa simpleng niluwa iyon. Putya, ano yun? Hindi masarap. Seryoso? Oo, tol. Hindi ako nag-iinarte. Pero ang lansa ng lasa. Ewan, hindi ko maintindihan. Bakit mo kasi kinain? Kaya nga binigyan ko kayo ng gulay eh. Kuya Gerald, pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Dalhin nyo na yung mga pinabili ko. Magagamit nyo yan mamaya. Pasado 9:00 ng gabi, nakakain na kami ng hapunan at kasalukuyang nakahiga na. Nakatulog na ako pero nagising lang dahil sa lakas ng tugtog sa harap ng bahay kung saan nangyayari ang sayawan at videoke. Bukod doon ay pumapasok sa bintana ang usok na nagmumula sa mga nagluluto sa likod bahay. Napalingon ako nang pumasok si Gerald sa kwarto at tumabi sa akin sa matres doon sa sahig. Ang sakit sa mata ng usok. Nakaka-suffocate. Oo nga eh. Nakasarado na bintana pero pumapasok pa rin ditong amoy. Lumabas ako sandali. Parang nakakahilo yung amoy ng usok. Hindi siya amoy panggatong. Basta may iba. Napalingon ako kay Gerald nang yumakap ito sa bewang ko at pumikit. Pumiti pa siya sa akin at patagal akong hinalikan sa labi. Nawala ang pag-aalala ko sa paligid nang mangulit ito at bumulong ng bumulong. Mamaya ha, kapag nakatulog na sila ate. Tumigil ka. Sige na babe. Nakakaya naman kila ate. Tsaka na, pag uwi natin. Puminto kami sa paghaharutan nang marinig namin na may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kaming lahat kaya napilitan kaming bumangon. Ate Army? Kuya Gerald? Nandiyan na! Nagmamadali kaming bumaba ni Gerald kasunod ni Archie. Doon lang namin napansin ang mga nakalagay na asin, bawang at luya at pati kalamansi sa mga bintana. Bakit may mga ganito sa bintana? Nilagay ni Harold. Huwag daw natin aalisin. Nang buksan namin ang pinto, bumungad sa amin ang nakangiting si Donna habang nasa likod nito si Harold. Nakangiti rin pero parang may kung anong sinasabi ang mga tingin nito. Ate, anong ginagawa niyo dito? Ali kayo, doon tayo. Makisaya kayo sa amin. Bilis! Hinahanap kayo nila Tatay Walter at ni Nanay. Sige, susunod na lang kami. Sumunod kayo ah. Hihintayin namin kayo. Sige, mag-aayos lang kami. Mauna ka na mahal. May sasabihin lang ako kila kuya tungkol sa bayad dun sa driver. Bilisan mo. Palagi ka nalang wala sa tabi ko. Oo, sandali lang to. Nagtaka ako sa biglang pagbabago ng mood ni Donna. Mula sa matamis ng ngiti, ay biglang sumeryoso ang mukha nito at matalim na tiningnan ni Harold. Nang bumalik ang tingin niya sa amin, ay muli na naman itong umiti na parang walang nangyari. Sige ate, dito na muna ako. Ano yun? Bakit ganun kanya kausapin? Huwag mo nang isipin yun. Basta makinig kayo ng mabuti. Kahit anong mangyari, huwag kayong maghihiwa-hiwalay ate. Bilangin mo palagi kung kumpleto kayo ha? Ano ba kasing nangyayari? Basta mag-iingat kayo.
Lumabas kami nila Ate Ruby. Para mas safe ang mga bata, hindi na namin sila pinalabas pa at sinamahan na lang ng iba pang kapatid ni Gerald. Nakisaya kami sa mga tao doon. Nakansyawan pa kami at pinakanta. Nang magsayawan sila ay nakisaya kami kasama ni Donna at Harold. Sa sandaling oras ay nakalimutan namin ang duda at bumabagabag sa puso namin tungkol sa mga tao doon. Hanggang sa gitna ng pagsasayaw namin ni Gerald, bigla akong natigilan nang mahuling titig na titig sa akin ang isang matandang babae. Nakatayo ito sa gilid ng bahay, sa parte na walang tao at madilim. Matalas ang mga tingin nito habang nakangisi na parang demonyo. Babe, okay ka lang? Bakit parang bigla kang pinagpawisan? Oh, nanlalamig ang mga kamay mo. Medyo nahilo lang ako. Medyo uminit tapos ang daming tao. Halika, lumabas tayo sandali para mahanginan ka. Huwag na. Ang dilim sa labas to. Dito lang naman sa harap eh. Umawak ako ng mahigpit sa kamay ni Gerald habang dumadaan kami sa gitna ng mga taong nagsasayawan. Nakaramdam ako ng takot nang sundan kami ng tingin ng mga ito. Ang iba ay parang sadyang nilalapit ang mukha sa akin at inaamoy ako. Pero mabilis din nilang nilalayo ang sarili sa akin. Mga tingin na parang takam na takam sa isang masarap na putahe. Iba rin talaga dito sa probinsya. Ang lamig at presko ng hangin. Babe, umuwi na kaya tayo ng Manila? Natatakot na ako dito eh. Yung mga tingin nila sa atin, yung mga pinapakain nila, ayoko na dito. Kung pwede nga lang eh. Kaso bukas pa ang kasal ni Harold. Alam ko na masyadong weird ang mga nakikita natin sa paligid pero konting tiis. Pagkatapos ng kasal, kahit madaling araw na yan, uuwi tayo. Okay. Sandali. Samahan mo ako dun sa van. Nandun pala yung charger ko, nakalimutan kong kunin. Mula sa kinatatayuan namin ay naglakad kami papunta sa kotse na nakaparada. Mga 3 bahay ang layo mula sa bahay nila Donna. Buti dala mo yung susi. Lagi lang nasa bulsa ko. Ano yun? Ikaw ba yun? Hindi ah. Nang isarado ni Gerald ang pinto ng kotse matapos kunin ang charger, bigla akong sumiksik na kanya. Nang muling marinig ang nakakatakot na ahangil na yun. Yumakap sa akin si Gerald nang muling marinig ang tunog na yun. Halika na. Bumalik na tayo. Ilang sandali pa, habang naglalakad kami pabalik ng bahay, napalingon kaming dalawa nang marinig na may sumusunod sa amin. Dahil nasa liblib na baryo, solar sensor ang ilaw nila sa poste. Agad yung lumalabo at namamatay sa tuwing nakakalagpas kami. Kaya hindi namin naaaninag ang mukha ng mga tao sa paligid. Sino yan? Yung ilaw ng phone! Sinunod ni Gerald ang sinabi ko at inon ang ilaw ng phone nito. Pero gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang makitang hindi tao, kundi isang nakakatakot na nilalang. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buong katawan namin. Isang nilalang na may katawan ng tao, pero ang mukha ay parang demonyo. Babe! Aswang! Mabilis kaming tumakbo nang magkahawak ang mga kamay namin. Ang maikling nilakad namin kanina papunta sa sasakyan ay parang naging 1 kilometro ang haba. Parang sasabog ang puso ko dahil sa magkahalong kaba at takot habang hinahabol kami ng aswang. Hanggang sa maabutan kami nito. Army, tabang! Mabilis kong sinunod si Gerald. Dumapa ako habang bigla nitong sinalubong na isang flying kick ang aswang. Doon ko naalala na 4 times black belter ng taekwondo pala ang fiancé ko. Sa bawat pagsugod ng aswang ay sipa, tadyak at suntok ang inabot nito. Kahit na konti ay hindi ko siya nakitaan ng nagpadaig sa takot. Hanggang sa nakatsyempo ang aswang at nagawa nitong salagi ng pag-atake ni Gerald. Gerald! Baby, go! Tumakbo ka na! Takbo, bilis! Iwan mo na ako dito! Hindi kita iiwan dito! Tulong! Tulungan niyo kami!
Nahawakan niya ito sa leeg at akmang sasakmalin, pero sinakal din niya ang aswang. Dahil sa sobrang dilim, nanginginig ang mga kamay na binuksan ko ang flashlight sa phone ko. Pagkatapos ay mabilis na naghanap ang mata ko sa paligid nang pwede kong magamit laban sa aswang. Lord, help me. Help us, please. Anong gagawin ko? Sa kakalingon ko sa paligid, may nakita akong isang luma at kinakalawang na screwdriver na walang handle. Malapit dito ang charger na kinuha namin sa sasakyan. Mabilis akong gumapang palapit, saka dinampot ang mga yun. Akmang kakagatin na ng aswang si Gerald nang tumakbo ako. Kasabay ng pagsigaw ko ay sumigaw din si Gerald. Agad kong pinulupot ang cord ng charger sa leeg ng aswang at sinakal ito ng mahigpit. Pagkatapos ay sinaksak ko ng screwdriver sa leeg ang aswang habang sinaksak din ito ni Gerald sa mata gamit ang dulo ng susi ng sasakyan. Nang sa wakas ay namatay na ito. Hingal na tinulak nito ang aswang at agad bumangon. Mabilis akong yumakap sa kanya na umiiyak. Babe! Tama na. Wala na yung aswang. Nasaktan ka ba? Kinagat ka ba niya? Kinalmot? Hindi, ayos lang ako. Halika, bumalik na tayo. At wag na wag mo munang sasabihin to kahit kanino, ha? Bakit? Hindi ba dapat malaman nila agad? Tanungin natin sila doon, Hindi. Kanina pa masama ang kutob ko sa mga tao dito. Trust me on this, okay? Okay. Pagdating namin sa loob ng bakuran sa gitna ng karamihan ng mga tao sa dance floor, inawin namin sila para lang makapasok. Pero habang nasa gitna kami, napapansin namin na sadya kaming ginigit-git ng mga ito na parang ayaw kaming padaanin. Napasigaw ako nang makaramdam ako na may kamay na may matalas na kukuwang kumapit sa akin. Huwag niyo ko hawakan! Lumayo kayo! Layo! Gerald! Mga aswang din sila! Nang tumingin kami sa paligid, napasigaw ako nang makitang 4 sa mga taong gumigit-git sa amin, naging aswang. Ang mukha ng mga ito ay gaya sa naunang aswang na nakalaban namin. Nalilisik ang mga mata na kulay pula. Maitim ang balat at kulubot habang matalas ang mga ngipin at kuko sa kamay. Lumayo kayo! Papatayin ko kayo! Ah! Nang sumigaw ng malakas si Gerald, biglang lumakas ang tugtog. Kaya lalong nagsayawan at nagsigawan ng mga tao. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin sa gitna ng dance floor. Mahigpit akong niyakap ni Gerald habang tinutulak at sinisipa ang mga ito hanggang sa nakita ko ang tali sa kwintas na leg niya. Babe! Yung pintas na bigyan ni Lolo Harriet! Mabilis namin yung hinubad mula sa leeg namin at halos idikit yun sa mukha ng mga aswang. Biglang lumayo ang mga ito sa amin at doon nagtinginan sa amin ang mga bisita. Takang-taka si Ate Ruby at Archie nang makita kami. Si Agatha at Donna na tila nakita ang mga nangyayari ay hindi man lang lumapit at nakatitig din ang masama sa amin. Habang pag-aalala naman ang nabasa ko sa mukha ni Harold. Saan ba kayo galing? At saka, bakit ganyan ang mga mukha niyo? Wala. Nag-away lang kami dun sa labas. Army, okay ka lang? Oo, kuya. Halika na. Pumasok na tayo. Nagmamadali kaming bumalik sa tinutuluyan namin. Habang nagkunwari kaming hindi nag-uusap ni Gerald. Nang umakyat na sa kwarto sila Ate Ruby at Kuya Archie, doon ko biglang naramdaman ng panghihina at nawalan ng balanse. Napaupo ako sa semento. Nagmamadaling lumapit sa akin si Gerald at niyakap ako ng mahigpit. Mahina akong umiyak sa mga bisig niya. Tahan na, babe. Babe, takot na ako. Ang akala ko may mangyayari masama sa'yo. Hindi mangyayari yun. Makakaligtas tayo. Makakaalis tayo dito. Makakauwi tayo ng buhay. Umalis na tayo dito, babe. Please. Please. Kailangan natin maisama si Harold pa uwi. Sa mga kinilos kanina ni Donna,
Mukhang pati siya ay aswang. Nasa baryo tayo ng mga aswang. Hindi pwedeng matuloy ang kasal. Anong gagawin natin? Mukhang alam ni Harold ang mga nangyayari dito. Hindi mo ba napansin ang mga kilos niya kanina? Ang mga palihim niyang senyas sa tingin? Pati mga pasimple niyang babala? Yung pinabili niya mga asin, bawang, luya at kalamansi. Naalala mo, natakot si Donna at yung ninang niya kanina. Oo, naalala ko lahat ng yun. Ganito ang gagawin natin. Una, kailangan natin mailayo dito ang mga bata. Hindi nila pwedeng malaman ang nangyayari. Kung hindi, baka matroma sila. Kailangan natin mahanap si Lolo Harriet bukas. Bigla kaming lumingon sa pinto at bintana nang marinig namin ang mga kumakalampag doon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Gerald, kaya agad kaming tumayo at lumayo. Ilang sandali pa, nagtatakang bumaba ang mga kapatid ni Gerald at pinsan. Sino ba yun? Bakit pa sila nangangalampag? Buksan mo nga. Wag! Ayos ah! Druid pa kayo? Kapag binuksan mo yan, mamamatay tayong lahat dito. Ha? Bakit? Hindi lahat ng mga nakatira dito ay tao. Dahil napapaligiran tayo ng mga kampo ng dilim. Anong ibig mo sabihin? Ate, nasa baryo tayo ng mga aswang. Ano? Gerald, Army, Parang sinipa ng malakas ang dibdib ko nang marinig ang boses ni Agatha. Nagkatinginan kaming lahat. Mabilis kaming sumenyas sa mga ito na bumalik sa taas at samahan ng mga bata. Habang kami ni Gerald ay sinuot muli ang kwintas na bigay ni Lolo Harriet at siniguro na nakalabas yun. Pagkatapos ay naglatag ako ng asin na may bawang sa paanan ng pinto. Gerald, buksan niyo itong pinto. Nandiyan na po. Pumiga kaming dalawa ng malalim sa kakalmadong binuksan ng pinto. Kahit takot na takot ay hindi ako nagpahalata. Sinalubong kami ng ngiti ni Agatha. Ang pinagtataka namin ay marami itong kasama. Nang sumilip ako sa mga bintana, pinapaligiran ng mga taga-roon sa baryo ang buong bahay. Ate, good evening po. Pasensya na kung nakaabala kami. Pero tinatanong ni Walter kung ayos lang ba kayo dito. Opo, ayos lang. Kanina kasi, mukhang may nangyari sa inyo. Bigla kayong nagpasukan dito. Medyo nagkaroon lang ho kami ng konting pagtatalo ni Gerald. Pinabalik kami ni Ate Ruby para magkaayos kami. Ay, ganun ba? Bigla kaming umatras ng akma nitong papasok sa loob ng bahay. Pero hindi nito na ituloy ang balak nang makita ang mga asin sa pinto at ang suot naming kwintas. May kailangan pa ho ba kayo? Wala na. Sige, magpahingi na kayo. Salamat po. Good night po. Sana makatulog kayo ng maayos. Sigurado po yun. Lalo na kung hindi nakakalampagin ng mga kasama nyo ang mga bintana at pinto. Bakit nga po pala kayo maraming kasama? May problema po ba? Ha? Wala. Wala naman. Sige, aalis na ako. Dahan-dahang humakbang ang mga ito paatras habang matalim ang tingin sa amin ng mga nanlilisik nitong mga mata. Hanggang sa tuluyan na silang nakaalis. Pagsarado namin ng pinto ay saka pa lang kami nakahinga ng maluwag. Hindi pa nagtatagal ay isang text message ang natanggap namin mula kay Harold. Kuya, huwag kang magre-reply dahil buburahin ko na rin itong message ko sa'yo para hindi mabasa ni Donna. Ihanda mong mga gamit. Habang pasikat pa lang ang araw, kailangang makalabas kayo rito. Lilipat kayo sa bahay ni Lolo Harriet. Bukas ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Alas 5 pa lang ay gising na ang ibang kapatid at pamangkin ni Gerald. Gaya ng bili ni Harold, lahat ng gamit nila ay nakahanda at naghihintay na sila ng go signal nito. Buong magdamag kaming hindi makatulog ni Gerald dahil sa pagbabantay. Makatulog man kami, nagigising din sa mga kalabog at ingay ng mga aswang na pinapaligiran ng bahay. Doon ko lang naintindihan kung bakit nilagyan ni Harold ng asin at bawang ang mga bintana. Kung wala yon, ay tsak na pinasok na kami at malamang patay na kaming lahat. Babe, tingnan mo. Ano yun? Nang lumapit ako at sumilip sa kapirasong siwang ng bintana,
Nanlaki ang mga mata ko sa dami ng aswang na nakita ko. Nagmamadaling tumakbo ang mga ito pabalik sa kanilang mga bahay. Maging ang mga nagluluto sa likod ng bahay ay mga nagsiuwi na rin. Nung magsimula nang pumutok ang liwanag, doon namin narinig na kumakatok si Harold. Kuya Gerald, buksan mo to bilis. Nagmamadali naming binuksan ang pinto at nakita namin ang natataranta na itong ekspresyon sa muka. Sumenyas na muna ito ng sandali pagkatapos tinignan ng maigi ang buong paligid. Na makitang wala nang kahit isang tao doon, mabilis sumenyas si Harold na lumabas na. Habang si Archie ay natataranta na bumababa na nakatapis lang mula bewang pababa. Bilisan ninyo. Tumakbo kayo palabas. Walang maingay, walang sisigaw. Uy, sandali lang. Magbibihis pa ako. Halika na kuya. Doon ka na magbihis. Nakatapis lang ako. Wala pa akong suit na brief. Uy, halika na. Anong gusto mo? Umalis ng walang salawan o ilalaga ng mga aswang yung bambulyas mo? Sabi ko nga, labas na, bilis. Karga ang mga bata, sukbit ang mga bag. Maingat ngunit mabilis at nagmamadali kaming tumakbo palabas. Habol ang bawat paghinga. Parang sasabog ang dibdib namin sa kaba at takot habang naririnig namin ang mga angil ng aswang sa paligid mula sa loob ng mga kabahayan. Gerald! May humahabol na dalawang aswang sa atin! Takbo! Bilis! Sumakay agad kayo! Ha? Gerald! Pero bago pa tuluyang makalapit ang dalawang aswang ay biglang huminto ang mga ito at unti-unting naging abo. Dahil doon ay nagmamadali kaming sumakay sa dala naming mga sasakyan at mabilis yung pinasibat. Uuwi na tayo sa Maynila, Harold. Hindi pa ako pwedeng umalis dito, kuya. Nababaliw ka na ba? Puro mga demonyo ang mga tao dito sa baryo na to. Ayun, at kakahabol lang sa atin ng dalawang aswang. Magtiwala ka sa akin. May kailangan pa akong tapusin dito. Naririnig mo ba ang sarili mo? Paano kung hindi ka na makalabas ng buhay dito dahil sa ginagawa mo? Harold, ang kaligtasan mo ang iniisip namin. Hindi pa nga kami umaabot ng 24 oras dito. Nanganib ng buhay namin. Ako ang groom, kaya hindi nila ako sasaktan. Kapag hindi ko ginawa ang plano ko, marami pa silang susunod na magiging biktima. Saan tayo pupunta ngayon? Doon tayo sa bahay ni Lolo Harriet. Ligtas tayo doon. Yung aswang na napatay namin kagabi, tsak na nasa daan pa yun at nakita na nila. Wala na yon. Kaya sila nagmamadaling pumasok pagputok pa lang ng liwanag. Ang mga aswang dito, kapag nasinagan ang unang pagsikat ng araw sa umaga, magiging abo sila. Kaya pala sila nagmamadaling pumasok ng bahay. Sabi ni Lolo Harriet, mas malakas daw ang kapangyarihan laban sa aswang ng unang sinag ng araw sa umaga. Pero mga bandang alas 7, kapag tirik ng araw, pwede na silang lumabas at wala nang epekto sa kanila. San ba ang bahay ni Lolo Harriet? Basta, yung may kulay puti na bahay na 3 palapag. Makalipas ang wala pang 1 minuto ay huminto kami sa tapat ng isang malawak na bakuran. May kulay puti na bahay doon na may 3 palapag at ang nasa likod nito ay mataas na kabundukan at masukal na gubat. Ang bahay doon sa loob ay mukhang rest house. Maganda at maliwalas sa labas pa lang. Nang makababa kami ng sasakyan, magaan na pakiramdam ang sumalubong sa amin. Malayong malayo sa nararamdaman namin sa bahay nila Donna. Lolo Harriet! Natutuwa akong makita kayong ligtas. Halika, pumasok kayo sa loob at nang makapag-usap. Lo, salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Walang anuman. Dito wala kayong aalalahanin. Walang gagambala sa inyo dito. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng ilang kasambahay nila. Dahil malaki ang bahay ay binigyan kami ng tig-iisang silid. Hala, sige. Pagpahingayin nyo, mga bata. Kapag nagutom kayo, maraming pagkain. Kahit maglaro sila dyan sa bakuran, hindi nila kayo malalapitan. Hindi kayo makikita ng mga aswang. Talaga po? Oo, kaya ipanatag nyo ang kalooban nyo.
Nang pumasok kami sa kwarto namin, sumunod doon si Harold pati si Lolo Harriet. Doon na kinumpronta ni Gerald ang kapatid, kasunod ng pagpasok ni Archie na nakapagbihis na. Ano bang nangyayari ha, Harold? May balak ka pa bang ituloy ang pagpapakasal kay Donna? Yasuwang din yun eh. Hindi. Wala akong balak magpakasal sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang nangyayari? Hinayaan mo pa kaming pumunta dito kasama ang mga bata. Kuya, hindi ako ang nakaka-chat ninyo. Nung tumawag ako sa inyo, nakabantay sa akin si Donna. Yun pa lang ang pagkakataon na nahawakan ko ang phone ko. Mula nang dumating ako dito, si Donna na ang umawak ng phone ko. Kaya silang sumasagot sa mga chat ninyo sa akin. Minamanduhan niya ako. Hindi ko magawang kumilos sa gusto ko dahil nag-iingat ako. Ang alam nila, nasa ilalim pa rin ako ng kulam o gayuma. Ano? Kulam? Oo, ate. Nung nag-meet up kami ni Donna, may pinainom siya sa akin. Hindi ko alam kung ano pero parang tsaa siya. Basta ang sabi niya, traditional tea daw yun. Nagawa dito sa baryo nila. Ako naman na mahilig sa tsaa. Tinikman ko at nasarapan ako. Tapos mula noon, ang bilis na ng pangyayari. Naging kami na agad. Tapos nung nag-iiya siya na magpakasal kami, umuo na lang ako. Basta lahat ng sabihin niya, oo lang ako ng oo. Parang hindi ko kayang tumanggi. Parang sumusunod lang ako sa kanya kahit ayaw ng isip ko. Tapos, hindi ko nakikita na aswang sila. Sa paningin ko, puro sila mga ordinaryong tao. Nakikita kong kakaibang pagkain ang hinahain nila sa akin. Pero kahit ayaw ng isip kong kainin yun, sinusunod ko lang sila at kinakain ko yun. Kulam. Yun ang nangyari sa kapatid mo. Nakulam siya nung ininom niya ang tsaa. Ang totoo, hindi lang basta kulam ang ginagawa. Niyayanggaw ka rin. Yanggaw? Ano po yun? Ang yanggaw o bagong yanggaw ay ang mga bagong aswang. Sa madaling salita, sila ang mga taong ginawang aswang. Bukod sa pagkagat sa kanilang biktima, isang paraan para gawing aswang ang isang tao ay ang pinapakain sa kanyang laman, lamang loob at dugo ng tao na hinaluan nila ng laway ng aswang. Nang sa ganon ay maging aswang din si Harold. Nakakain ka ng laman ng tao? Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang kapatid mo. Nagamot ko na siya at pinasuka ko sa kanya lahat ng mga nakain niya. Sa awa ng Diyos ay naagapan natin. Ay, mabuti naman. Kaya pala, nagtataka kami. Dahil ang bilis mo magyaya ng kasal. Kilala kita. Alam ko ang tipo mo sa babae at hindi yun si Donna. Kuya, minabuti ko na rin na pumunta kayo dito para tulungan mo akong makaalis dito. Natatakot na rin ako dito, kuya. Araw-araw na lang nag-aalala ako na baka hindi na ako abuti ng umaga. Si Lolo Harriet, siya ang dahilan kaya ako natauhan. Bigla niya akong binato ng asin at doon lang ako parang natauhan. Yung pakiramdam na nakawala ako sa mahigpit na pagkakatali. Ganon. Alalang-alala na niyakap ng mahigpit ni Gerald ang bunsong kapatid. Saka parang bata na ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay hindi nahihiyang hinalikan nito sa ulo. Gago ka. Yan ang napapala mo sa pakikipag-chat at pakikipagkita mo sa mga hindi mo kilala. Pero masaya ako at ligtas ka. Salamat sa pagdating, kuya. Hindi ninyo alam kung gaano ako kasaya na makita kayo kahapon. Huwag ka mag-alala, Harold. Tutulungan ka namin. Pero siguro naman, natuto ka dito sa nangyayari sa'yo. Next time, huwag kang basta magtitiwala sa mga nakikilala mo online. Oo, te. Pagbalik natin sa Maynila, i-delete ko na lahat ng accounts ko sa mga dating app na yan. Hindi na rin ako basta mag-entertain ng message sa chat na hindi ko kilala. Ayoko na. Baka mamaya aswang na naman ang matsyempohan ko. Umalis na lang kasi tayo ngayon. Nasa atin na ang oras at pagkakataon. Kuya, kapag umalis tayo dito, masusundan nila tayo. Lalo na't alam ni Donna ang bahay natin. Hindi rin tayo matatahimik. Gusto ko silang patayin. Dahil nung pumunta ako dito, sumunod sa akin si Robbie. Yung best friend mo? Oo.
Problemado siya dahil sa parents niya. Tapos iniwan siya ng girlfriend niya. Pumunta siya dito para makapag-isip. Tapos nung fiesta, nakita ko na lang na may humablot sa kanya mula sa dilim. Sumunod ako at nakita ko sa gubat. Kinatay na parang baboy ang katawan niya ng mga aswang. Magkatapos ay pinagpiestahan at kinain nila. Gusto kong bigyan ng katarungan ng pagkamatay ng best friend ko. Anong plano mo? Papatayin ko silang lahat. Paano? Puro aswang mga yan. Hindi sila lahat aswang, kuya. Ang iba sa kanila, mga tao na bihag din ng aswang. Ang iba sa kanila ay tao nga, pero kakampi ng mga aswang. In short, cannibal. Bakit ganun ang mga tao dito? Mahigit 60 taon na ang nakakalipas. Ang bayan na ito ay maituturing at maihahalin tulad gaya sa Sodom at Gomora ng Biblia. Liblib, pero halos lahat ng masamang gawain ay narito. Ito ang puntahan ng mga lalaking naghahanap ng aliw. Naging pugat ito ng prostitusyon, bintahan ng mga iligal na gamot, pasugalan. Ang paniniwala noon ng mga matatanda, nagalit ang Diyos at pinarusahan sila. Isang araw, tinamaan ng matinding peste ang baryo na to. Pinutakti ng mga balang ang mga bukid at walang nailigtas kahit isang pananim. Ang mga alagang hayop naman ay isa-isang nagkasakit at namatay. Nagkaroon ng epidemya at nagkasakit ang mga tao at isa-isang namamatay. Nagkatinginan kaming lahat. Hindi namin nakalain na ganun kalalim at kabigat ang pinagmulan ng lahat. Kinatakutan ng mga taga-ibang bayan na baka mahawa sila ng kamalasan ng baryo na to. Kaya nagreklamo at giniit nila sa mayor ng mga panahon na yon na huwag palabasin ang mga tao dito. Mas pinakinggan niya ang protesta ng mga tao. Kaya sa halip na tulungan ng mga residente, ay para silang mga baboy na kinulong. Sinaraduhan at binakuran ang lahat ng daan, papasok at palabas sa baryo na to para walang makalabas at hindi makahawa ng iba. Pakiramdam ng mga taga rito ay parang tinalikuran sila ng Diyos sa halip na magpakumbaba at humingi ng tawad at magbalik loob. Nagalit ang mga tao sa Diyos at kwinestyon siya. Nagalit sila sa mga tao sa labas ng baryo na to. Tumalikod sila at sumamba kay Lucifer. At dahil sa matinding gutom, kinain ng mga residente dito ang kapwa nila. Doon na nagsimula ang lahat. Ang iba sa mga tao dito ay naging aswang. Ang iba ay pinanganak ng aswang. Ang iba naman ay hindi aswang, pero kumakain ng tao. At bilang ganti, kaya sila pumapatay? Ganun na nga. Kaya walang basta-bastang pumapasok dito ng mga taga-ibang bayan o baryo. Dahil ang sino mang dayuhan na napapadpad dito ay hindi na nakikita pang nakakalabas. Paano na po ngayon yan? May plano na kami. Anong plano? Pasado 7:00, habang naghahanda kami ni Gerald at nagbibihis, napahinto ako nang tumanaw sa madilim na paligid. Sa bawat segundo na lumilipas at papalapit ang oras ng kasal ni Harold, abot langit ang kaba at takot na nararamdaman ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na naipit kami sa isang laban na kahit na panaginip ay hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Madam Venus, doon ko lang napatunayan kung gaano kahalaga ang relasyon at takot ko sa Diyos. Doon ko lang nalaman kung gaano ko siya kailangan. Na sa mga sandaling yun, bukod sa mga armas at pangontra sa aswang na bigay ni Lolo Harriet, ang Panginoon lang ang aming magiging sandigan at lakas. Ang siyang tanging magpoprotekta sa amin. Lord, come and be with us. Deliver us from all evil. Amen. Babe, okay ka lang? Hindi ka panipaniwala kapag sinagot kita ng oo. Okay lang ako. Sorry.
Pati ikaw nadamay sa gulo na ginawa ni Harold. Hindi mo kailangan mag-sorry. Magpapakasal na tayo. Magiging pamilya ko na rin sila. Lakasan mo ang loob mo ha. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalayo sa akin. Okay. Gerald, Army, halina kayo at aalis na tayo. Ako lang maghahatid sa inyo. Lo, baka mapano po kayo eh. Kami na lang. Huwag kayong mag-alala at hindi naman nila ako mapapansin. Mas lalong delikado kung kayo lang ang pupunta doon. Nakasunod ako sa inyo hanggang doon sa kasal. Opo. Pagbaba namin ni Gerald ay naroon nakaabang si Ate Ruby at si Archie. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Ate Ruby, kaya agad itong yumakap sa amin. Hihintayin namin kayo ha. Mag-iingat kayo. Habang nandun kayo, maghihintay kami dito. Salamat ate. Ihanda niyo na rin ang mga gamit. Pagbalik namin ay aalis tayo kaagad. Sige, ako nang bahala. Army, mag-iingat ka ha. Salamat ate. Insan, kailangan ba talagang kasama ako? Marami pa akong pangarap sa buhay. Liligawan ko pa yung sexing kapitbahay ko. Ayoko pang mamatay. Edi sumama ka doon. Kunwari ka pa, manunood ka lang ng porn eh. Uy ate ha, masamang mambintang. Sige nga. Ano yung narinig ko kaninang humahalinghing sa kwarto mo, Aber? Huwag kang mag-alala, iho. Makakalabas ka ng buhay doon. Magagamit mo pa yang si Junjun. Si Kuya Archie talaga oh. Halika na nga. Habang nasa sasakyan kami, ay muling bumalik ang kaba namin. Dala ang bag kung saan naroon ang mga gamit na panlaban at pangontra. Ang bote na may laman na banal na tubig, maraming asin, katas ng kalamansi at pinitpit na bawang at luya. Meron din itong dinikdik na kamangyan at katas ng bulaklak ng anipay. Matapos mapagsama-sama sa bote ay inorasyonan ni Lolo Harriet. Pinagsuot niya rin kami ng bagong anting-anting para kung sakali mang masugatan kami ng aswang o makagat, ay hindi tatalab sa amin ang kamandag nila. Nang malapit na kami, ay saka nagsalita muli ang matanda. Huwag kayong matakot. Nasa paligid niyo lang ako, nagpapantay. Hindi kayo mapapahamak. Manalig kayo sa Diyos. Opo, maraming salamat po. Nandito na tayo, guys. Kalma, okay? Kumilos ng normal. Huwag niyong kakalimutan. Sa paglalim ng gabi, doon sila isa-isang magpapalit ng anyo. Mag-iingat kayo. Opo. Nang bumaba kami sa kotse, napalingon kami at nagulat dahil wala na agad sa likod namin si Lolo Harriet. Agad lumingon sa amin ang mga tao doon. Hindi naman kami nagpahalata at kasyual lang nang umiti. Unang sumalubong sa amin si Walter, ang ama ni Donna. Gerald, mabuti at narito na kayo. Saan pa kayo pumunta at bigla kayong nawala doon sa bahay? Tay, pasensya na kung hindi kami nakapagpaalam. Bigla kasing sumakit ang tiyan ng mga pamangkin ko. Dinala namin kaagad sila sa malapit na ospital. Nagsuka, nagtae, kaya nandun pa sila. Tulog pa kayo nung nangyari yun. Ganun ba? Kumusta naman ang mga bata? Nagpapahinga na po sila sa ospital. Naiwan po sila doon kasi walang ibang magbabantay kaya kaming tatlo na lang bumalik. Sige, ayos lang yon. Ang mahalaga ay may pamilya si Harold na kasama dito. Sa wakas, narito na kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay at hinahanap. Nagpaliwanag na sila sa akin, Agatha. Sige na at pumasok na tayo. Gaya kahapon nang dumating kami, nagtinginan sa aming muli ang mga tao doon na para bang yun ang unang beses nilang makakita ng ibang tao. Ngayon ay may bahid na ng galit ang tingin nila na pinupukol sa amin. Pagdating sa loob ng bahay nila Donna, naabutan namin siyang nakasuot ng simpleng damit pangkasal at may maikling belo. Mabilis itong umiti sa amin habang agad kinuwento ni Mang Walter ang alibay na sinabi namin. Mabuti naman at okay ng mga bata.
Sayang hindi sila makakarating dito. Itong si Harold hindi naman sinabi ang nangyari kanina. Eh di sana nadalaw natin sila. Mula sa kwarto ay lumabas si Harold. Nakasuot na itim na Amerikana na may vest pero walang coat. Binigay nito ang necktie kay Gerald at nagpatulong pa itong isuot iyon. Nawala na sa isip ko eh. Ang dami kasing ginagawa kanina pa. Nakapagpahinga naman ba kayo? Opo, maayos naman ang tulog namin. Donna, saan pala gaganapin yung kasal? Doon sa bahay namin sa loob ng gubat. Dito ang reception mamaya. Gubat? Sa ganitong oras? Okay. Huwag kang mag-alala kuya, malapit lang yun dito. Halika na, Donna. Nalalapit ng oras. Opo, Ninang. Habang naglalakad kami papasok sa gubat, ay mahigpit ang hawak ko kay Gerald. Si Archie naman, nasa likod at kasabay si Mang Walter. Makalipas ng ilang sandali ay natanaw na namin ang isang maliit na komunidad. May ilang mga nakatayong bahay doon at sa gitna ay may bonfire. Hindi nakaiwas sa amin ang malansa at masangsang na amoy sa paligid na parang naaagnas na bangkay. Malayo sa inaasahan namin na may mga nakahandang upuan. May altar sa gitna pero ang krus ay nakabaliktad. Nang makita ko yon, labis akong kinilabutan, Madam Venus. Habang ang mga tao doon ay nagsisimula ng umungol na parang nagdarasal. Dumagdag pa sa takot na nararamdaman ko ang tunog na nagmumula sa lagablab na apoy. Pakiramdam ko ay para akong nasa impyerno. Mga kasama, magsisimula na tayo. Mang Walter, nasaan po mag-o-officiate ng kasal? Si Agatha na ang gagawa nun. Po, siyang magkakasal sa kanila? Magsisimula na. Narito tayo ngayon para saksihan ang pag-iisang dibdib ni Harold at Donna. Ngayong gabi, masasaksihan natin ang muling madadagdagan ng ating lahi. Sumigaw ang lahat ng naroon habang kami ay pasimpleng naglalabas ng mga armas na nasa loob ng bag. Ilang sandali pa, napalingon kami kay Mang Walter nang ibigay nito sa amin ng isang baril. Labis kaming nagtaka at tinignan namin siya. Isang malungkot na ngiti ang binigay nito. Tutulungan ko kayo makatakas. Nang sa ganun ay makalaya na rin kami, ang asawa ko. Pero ang akala ko po... Hindi kami aswang. Bihag lang kami ni Agatha. Hindi kami makalis dito dahil niyanggaw niya ang anak namin. Pero hindi na kaya ng konsensya namin na mag-asawa na hayaan silang pumatay ng mga inosenteng tao. Ano pong gagawin niyo? Masakit man, pero kung kinakailangan kong isakripisyo ang buhay ng anak ko para sa kaligtasan ng lahat, gagawin ko. Marami dito ay gaya namin. Bihag ng mga aswang at hindi makatakas. Ang sino mang magtangka sa aming tumakas at mahuli, tiyak na magiging hapunan ng mga aswang. Alam po ba ito ni Harold? Hindi. Wala akong pinagsasabihan. Hindi ko rin siya makausap dahil lagi silang nakabantay sa amin. Maging alerto kayo. May ginawa akong bomba. Ibabato ko ito mamaya. At malakas ito kaya tumakbo kayo ng mabilis palayo sa malaking apoy na iyon. Opo. Salamat po sa tulong nyo, Mang Walter. Donna, tinatanggap mo ba na maging asawa si Harold? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa kamatayan. Tinatanggap ko po. Ikaw, Harold, tinatanggap mo ba si Donna na maging asawa mo? Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa kamatayan. Katahimikan. Nagtaka ang lahat nang hindi sumagot si Harold at nakatungo lang. Habang nangyayari yun ay naghahanda na kami dahil na kay Harold ang hudyat bago ang mangyayaring pagtakas. Harold. Mahal, bakit hindi ka sumasagot? Tinatanong ka ni Ninang. Inaasahan mo talaga na oo ang isasagot ko sa'yo? Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? I'm sorry, Donna.
pero hindi ako magpapakasal sa'yo. Ano? Hindi mo pwedeng gawin to. Huwag mo akong pahiyain sa harap ng mga kamag-anak ko. Hindi ako magpapakasal sa isang aswang na gaya mo! Biglang sinaksak ni Harold si Donna sa dibdib. Saka sinabuyan ng tubig na nilagyan namin ng mga pangontra. Napaso ito ng husto at agad nalapnos ng mukha. Sinabuyan din ni Harold si Agatha sa mukha at maging ito ay sumigaw sa sakit at nalapnos ang mukha saka sinaksak din niya ito sa dibdib. Biglang nagsigawan at nagtakbuhan ng ibang tao. Naiwan doon ang mga aswang na galit kaming pinukol ng tingin nito at mabilis kaming sinugod. Tinaas naming tatlo ang aming mga armas. Ako ang may hawak ng baril, si Gerald may hawak na itak at si Archie naman buntot pagi. Maliit na patalim at asin na may bawang at abo. Hanggang sa may biglang binato si Mang Walter sa malaking apoy sa gitna. Takbo! Bilis! Dapa! Malakas na sumabog yun. Sa lakas ay nagkapira-piraso ang katawan ng karamihan ng aswang na tinamaan. Mabilis kaming tumayo nang sumugod ang ilang aswang na nakaligtas. Binaril ko isa-isa ang mga ito habang si Archie ay sinabuyan ng asin ng nakakalaban nitong aswang at hinagupit ng buntot pagi. Si Gerald naman ay saksak at gilid sa leeg ang nakukuha ng aswang na lumalapit dito. Hindi! Pagbabayaran niyo to! Hindi kayo magtatagumpay na tapusin ang lahi namin! Marami na kayong pinatay ng mga inosenteng tao! At hindi kami papayag na makasama si Harold sa mga kademonyohan niyo! Sumugod sa amin si Agatha. Mabilis ko siyang pinaputukan ng baril. Ilan sa bala nito ay tumama sa katawan niya. Bigla itong napaluhod at malakas na umangil sa sakit dahil ang bala na ito ay gawa sa metal na tanso. Pero pilit bumangon si Agatha at tumakbo palapit sa akin. Biglang humarang si Gerald sa harap ko. Sila ang nagpambuno ng aswang. Napahiga sila sa lupa at sinakyan nito ng aswang. Nakaangat ang kamay nitong may mahahabang kuko at nakaambas sa tiyan ni Gerald, habang ang mukha nito ay pilit na inaabot ang katawan nito para kagatin. Mabilis akong kumilos. Dahil nakatalikod sa akin ng aswang, binaril ko ito sa likod ng 2 beses hanggang sa maubos na ang bala nito. Papatayin ko kayong lahat! Mauna ka mo ng demonyo ka! Muling sinaksak ni Gerald sa dibdib si Agatha, pero nanlaban nito at akmang sasaksakin din ito ng matulis na kuko si Gerald. Mabilis akong kumilos at dinampot ang nakita kong isa pang baril na mukhang nabitiwan ni Mang Walter. Pagkatapos nagmamadali akong tumayo at tinutok ang baril sa ulo ni Agatha. Go to hell! Mabilis na sinipa ito ng malakas ni Gerald palayo sa kanya hanggang sa makatayo siya. Pagkatapos muli niyang sinipa ito ng malakas, kaya napaatras si Agatha at natisod ang paa at bumagsak sa naglalagablab na apoy. Saan yung aswang? Galit na hinarap ni Donna si Harold na sa mga sandaling iyon ay hawak pa rin ng patalim. Sumugod si Donna. Sa bawat pagtangka nitong kalmutin ng mahabang kuko niya si Harold ay siyang atras at iwas nito hanggang sa magpang-abot ang dalawa. Nagawang sakali ni Donna si Harold pero nagawa niyang saksakin nito sa tiyan. Nina! Anong ginawa niyo kay Nina? Tama na, Donna! Hanggang dito na lang kayo ng mga kalahi mo! Manloloko ka! Sinabi mo mahal mo ko! Sinabi mo magpapakasal tayo! Hindi pa nasisira ang ulo ko para magpakasal sa demonyong katulad mo! Kahit kailan ay hindi kita minahal! Kinulam niyo lang ako! Kaya niyo ako napasunod sa gusto ninyo! Pinatay ninyo ang best friend ko! Habang buhay tayong magsasama, walang sino man ang mag-aapi sa atin! Lahat sila matatakot at titingalin tayo! Walang imposible kapag sumamba ka kay Lucifer! Hindi pa uli ang lahat, Harold! Sa'yo na yung sinasabi mong habang buhay! Hindi ako sasamba sa demonyo! Hindi ako madasalin na tao, pero alam ko na iisa lang ang totoong Diyos at mas makapangyarihan siya! Nagkamali ka ng lalaking niloko mo! Hayop ka! Magbabayad ka ng lahat! Biglang lumiyad si Donna nang mula sa likod ay may sumaktak sa kanya. Hindi lang isa, kundi 3 beses. Sinamantala yun ni Harold at mabilis na sinaksak sa leeg si Donna. Sumirit ang dugo nito at bumagsak ang aswang sa pisig ng taong sumaksak sa kanyang likod. Walang iba,
kundi si Mang Walter. Umiiyak na niyakap nito ang anak kasama ang asawa nito. Patawarin mo ako, anak. Kailangan rin natin tapusin ito. Marami ng buhay ang nasasakripisyo. Patawarin mo kami ng nanay mo dahil hindi ka namin nagabayan ng gusto. Masyado kami nagtiwala sa ninang mo. Anak ko. Mang Walter, halina po kayo. Umalis na tayo. Army, halika na. Pero si Mang Walter. Sige na. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa dito. Tumakbo na kayo palayo at huwag nang lumingon pa kahit ano pa ang marinig ninyo. Dahil sinumpa ang bariyong ito. Mabilis kaming tumakbo ni Gerald kasama si Archie. Hindi pa nagtatagal ay bumuhos ang malakas na ulan. Malakas na kumulog at kumidlat. Ang lakas ng ulan ay para bang may malakas na bagyo. Makailang beses kumidlat ng malakas at may mga tinamaan na puno sa bundok. Maya-maya ay nakasalubong namin si Lolo Harriet. Bilisan niyo! Baka gumuho ang lupa mula sa bundok. Ilang araw na rin walang tigil ang ulan. Nang mahigit 2 linggo bago kayo dumating dito. Tsak na magkaka-landslide! Sandali lang! Nandun pa sa loob si Mang Walter! Napahindo kami sa pagtakbo nang marinig namin ang 2 malakas na putok mula sa malayo. Pumalo ang luha ko sa tubig ulan. Hindi ako lumingon gaya ng pili ni Mang Walter. Kahit hindi ko nakita, alam ko na kinitil niya at ng asawa nito ang kanilang buhay. Mang Walter! Maraming salamat po sa tulong niyo. Army, halika na, bilis. Ilang linggo na ang nakalilipas mula na makauwi kami dito sa Cavite. Sobrang laking pasasalamat namin sa Panginoon na kumpleto kaming nakauwi ng ligtas at walang sugat kahit isa sa amin. Bukod doon ay kasama na namin si Harold. Samantala habang naliligo ako, napalingon ako nang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok si Gerald. Babe, nagpadala na ng bayad yung suki natin sa Smoke Tinapa. Nag-order ulit siya ng bagong batch pati yung tinapa and oil. Okay, thank you baby. Kailan pala yung launching ng new product mo? Yung tinapang lumpiang Shanghai? Next week, piniperfect pa namin yung lasa. O bakit ka pumasok dito? Akala ko mamaya ka pa maniligo. Nagbago yung isip ko eh. Gusto ko nang sumabay sa'yo. Ngayon pa lang, congratulations sa new product mo. And I'm sure, isa na naman yun sa magiging bestseller. Thank you baby. Hindi posible lahat to kung wala ang suporta mo. Kung saan ka masaya, lagi kitang susuportahan. Sino ba mag-aakala, no? Last week lang nakikipaglaban tayo sa mga aswang. Aaminin ko, may parte sa isip ko ng panahon na yun na akala ko di na tayo makakauwi. Kahit naman ako. At kahit sino siguro ang nasa sitwasyon natin, ganun ang iisipin. Pero tingnan mo, nandito tayong dalawa at sabay naliligo. Na mukhang ibang laban na mangyayari. Nako, ikaw talaga. Napaka-pilyo mo. Pero ano kaya nangyari kay Lolo Harriet, no? Bigla na lang nawala. Kahit ako, hindi ko lubos maisip kung paano nangyari yun. Ang weird. Pero sigurado ako na natulog tayo sa bahay niya. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon sa tuwing naiisip ko yun. Tama na nga yan. Halika dito. Madam Venus, noong gabing makatakas kami sa gubat, gumuho nga ang lupa mula sa bundok at natabunan ng maliit na baryo ng mga aswang sa pusod ng gubat. Mabilis kaming umalis, sakay ang kotse namin. Sa hindi malamang dahilan, pagpasok namin sa bakuran ng rest house ni Lolo Harriet,
Bigla kaming inantok at nakatulog sa loob ng kotse kahit nabasa kami ng ulan. Nagising na kami kinabukasan mula sa katok ng bintana ng mga pulis. Ang kwento nila Ate Ruby, bago daw bumuhos ang malakas na ulan, binilin daw ni Lolo Harriet na pasakayin silang lahat sa sasakyan kung saan sila mahimbing na nakatulog. Alam mo ang mas weird pa doon, Madam Venus? Ang kulay puti na rest house ni Lolo Harriet na maganda, nakita na lang namin, abandonado at bulok na para bang nalipasan na ng ilang dekada. Si Lolo Harriet hindi na namin nakita. Ayon sa mga pulis at ilang matinong mga residente, sa bungad ng baryo na yon na nakausap namin, wala daw ganong matanda na may ganong pangalan ang nakatira doon. At ang tinutukoy daw naming Lolo Harriet ay ang napapabalitang ermitanyo na may lahing engkanto na nakatira sa bundok. Ang rest house na tinuluyan namin sa ikalawang araw ay dating pag-aari ng sinasabing pamilya ni Lolo Harriet at 50 years na raw abandonado. Ayon sa mga urban legend sa baryo na yon, nagpapakita lang daw ang matanda para tulungan ang mga dayong bihag ng mga aswang. At ang paniniwala ng mga residente doon na maaring naengkanto kami ni Lolo Harriet. Kaya ang tingin namin sa rest house na yun nang pumunta kami ay parang bago. Samantala, sa kasamaang palad ay namatay si Mang Walter na napag-alaman ko na dati palang sundalo. At ang kanyang asawa, tama ang hinala ko. Nagpakamatay ang dalawa bago ito natubunan ng lupa mula sa bundok. Kung babalikan namin ang nangyari, iyon na yata ang pinakamatagal na 3 araw ng buhay namin. Sadyang kay buti ng Diyos dahil ginamit niya si Lolo Harriet para tulungan kaming makatakas mula sa kamay ng mga aswang. Sa mga ganong pagkakataon, napatunayan ko na wala nang mas lalakas pa sa pangalan at kapangyarihan ng Diyos. Gaya nga ng sabi sa Psalm 147 verse 5, "Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure." Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Naway nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Nagmamahal, Army.